Magandang kamalayan sa inyo lahat. Ako po si Tato Malay at ako po ay makakasama ninyo sa programang Kamalayan with Tato Malay. At dito sa ating programa ay ating pag-uusapan sa kadalasan ay ang mga may kilalaman sa kamalayan. Kaya kung talagang kayo ay nais gumanda ang inyong kabuhayan o buhay, ay kailangan mapanatili niyong mataas o maganda ang inyong kamalayan. Ano ba itong kamalayan? Sa English, ito ay ang tinatawag nating consciousness. And it is our consciousness that creates our reality. Ito ang hindi alam ng karamihan. Akala natin, tsamba ang nangyayari sa buhay natin. Akala ng marami ay merong malas, may swerte. Wala pong katotohanan dyan. Ang nangyayari po talaga sa ating buhay ay may kinalaman sa kamalayan natin, kung ano ang nasa kalooban ng kamalayan natin, sa mga iniisip natin, sa mga bagay na mga nararamdaman natin, ay lumalabas yan sa ating mundo. Okay, so siguro para kung ma-explain lahat itong mga pinag-uusap natin ngayon, ay kailangan nating malaman muna ano ba ang mga bagay-bagay na bibigay sa atin ng isang mababang kamalayan, hindi yung mataas. Kasi bago natin pag-usapan kung paano natin itataas ang kamalayan, siguro kailangan natin malaman kung bakit ganito ang buhay natin. Bakit karamihan sa atin sinasabi hindi maganda ang takbo ng buhay? Dahil yan nga sa ating kababaan ng kamalayan. O sabi nga, para bang ang ating nangyayari sa araw-araw ay palagi na lang malas, hindi maganda, puro hinagpis. Okay, so may kinalaman yan sa mababang kamalayan o low consciousness or maybe lack. May kinalaman sa ibig sabihin sa English lack consciousness. So ano ba yung mga bagay na ito? I have listed here 14 of them. Kaya pag marami kayong meron nito, ay siguradong medyo mababa ang kamalayan nyo. So, umpisahan natin. Una-una, ang isang nagbibigay ng kababaan sa kamalayan natin, para hindi tayo talaga gumanda ang takbo o guminhawa sa buhay, ay yung tinatawag natin takot or fear. Kapag tayo ay may takot palagi sa nangyayari sa panahon ngayon, especially itong crisis na ating na-experience, ay ito ang magbibigay ng isang, I would say, bagay na hindi kanais-nais o hindi maganda. Dahil, alam nyo, sa totoo lang, no, sa ating universe, may tinatawag tayong law of attraction. Kung ano ang nararamdaman mo, ano yung iniisip mo, ano yung nangyayari sa kalooban mo, yun yung na-attract mo. Kaya kung fear ang umiiral o katakutan o yun nga, kaba o whatever, ang umiiral sa ating kamalayan o sa buhay natin, ay ang ma-attract natin ay mga sitwasyon o mga bagay-bagay na magbibigay pa ng lalong magkakaroon ng takot o talagang hahasik ng hindi maganda sa buhay natin. Kaya kailangan mawala ang fear. Yan, isang bagay na talagang basic pagdating sa mababang kamalayan. Fear is the number one factor kung bakit mababa ang kamalayan. Kadalasan nga ang mga Pilipino sinasabi, bakit tayo nasa ganitong kalagayan, third world country? Bakit ang mundo na ang bayan natin ay hindi na umasenso? Ito ay may kinalaman sa mababang kamalayan. Kaya dito, pinipilit natin ngang maayos ang kamalayan natin. Pero kailangan bago natin pag-usapan ng mga bagay na makakaahon sa atin, ay pag-usapan natin muna bakit tayo nandito. Ito ay mga, sabi ko nga, isa dyan ay yung fear or yung takot. Pangalawa dyan ay yung greed. Yung pag sinasabing greed, tatakawan o kasakiman. Yun yung parang sabi nga natin, karamihan sa ating mga namumuno ay punong-puno nitong kasakiman na ito, na talagang ay parang wala silang hangganan sa
pagkagutom, no? Kasi nga, pag sinabing greed, talagang tuloy-tuloy ang kanilang mga bagay na ginagawa na para bang walang sawa, na ang dami na nga nilang meron, ang yaman-yaman na nila, still gusto pa nilang yumaman pa ng husto to the detriment of other people, no? Kaya dito sa ating kamalayan ay isang bagay itong kailangan natin maayos, itong greed na tinatawag natin o kasakiman. Kaya ito yung mga bagay na kailangan nating maisip at bigyan natin ng pansin sa atin kung meron tayo niyan. Kung meron, kailangan mawala yan. Pangatlo, sabi ko nga rito, meron akong 14 na dahilan kung bakit mababa ang ating kamalayan. Pangatlo ay nandyan yung hate, o yung sa Tagalog ay ito yung pagkamuhi, nagkakamuhian or puot. Lalim na puot. Yan yung palagi nating nararamdaman kapag tayo ay nakakaramdam ng itong sasabi natin hatred, itong puot, yung kasakiman, yung kamuhian. Ayan ay isang bagay na nagbibigay sa atin ng mababang kamalayan. Okay. Marami dito sa mga sasabihin ko, akala natin pare-pareho ibig sabihin. Pero merong, yes, akala nga ng karamihan parang walang diferensya yung mga salita na katulad dito. Kasi I talked about hate. Ang kasunod kong sasabihin ay ang anger or galit. Parang related yung dalawang yan. Ano ba ang galit? Kapag ikaw ay palaging galit, ikaw ay magkakaroon ng bagay na, kumbaga buhay rather, na puro na lang mayroon kang rason kung bakit magagalit ka sa mga taong nasa kapaligiran mo, or yung mga bagay na nasa iyo ay talagang parang hindi mo siya gusto, kaya parang nagagalit ka sa mga nangyayaring hindi maganda sa buhay mo. So, kapag ikaw ay paraging galit, mainitin ang ulo, kadalasan yan ay magdudulot pa lang mas maraming galit. Kasi remember, our consciousness creates our reality. So, kumbaga, ang nakikreate natin o na-attract natin yung mas madami pang galit or yung magbibigay sa atin ng galit sa buhay natin. Okay. Ang susunod dyan ay ang isang, I would say, palaging ito, sa Pilipino, talagang hindi natin maialis siguro ito yung tinatawag natin inggit or envy. Kapag meron yung kapitbahay natin na bagong kotse, naiinggit tayo. Or, kung hindi naman tayo naiinggit, well, ang sasabi natin na parang wala yan. Kon lang yan lumang modelo na yan. May mas maganda pang modelo na sigurado pag ako nagkakotse, mas gano'n. Tapos ang sabi ko sa mga taong gano'n magsalita, inggit ka lang. Kaya hindi ka masaya doon sa nakikita mo sa kapitbahay mo. Yung inggit na yan, kapag ikaw ay gano'n ang pakiramdam mo, isang sign niya na bababa ang kamalayan mo, no? So kailangan babago yan. Alright, so we go move on. Ano pa ba ang ating makikitang mga bagay sa ating mundo o sa ating kapaligiran? Ito ay may kinalaman sa sama ng loob or kumbaga parang hinanakit. Ito yung resentment. Itong resentment na tinatawag natin, napaka-delikado nito kapag tayo ay palaging merong mga hinanakit sa buhay o sama ng loob. Dahil ito, aside from attracting more situations that will give us more resentment, ang dulot nito ay sakit sa ating katawan. Kadalasan ng mga taong may cancer ay dahil marami silang sama ng loob or hinanakit or sabi nga resentment. So tanggalin natin yan. Mababang kamalayan yan. Alright.
So, ito ay mga bagay na kailangan nating maging kuwan. Alright. So, medyo tayo meron mga na-experience sa mga ganitong sound. Nasa bahay tayo ngayon. Lockdown. At ang barangay ay kadalasan nagbibigay ng mga announcements. So, hindi natin maiwasan yan, no? So, hindi tayo soundproof. Kaya pag ito ay nagkakaroon ng mga ganitong binabalita sa public address system, wala tayong magagawa. Makukuha natin sa microphone yan, no? Hindi ko naman pwedeng ulitin na itong programa to dahil hindi ko alam kung kailan sila magsasalita. Well, anyway, tuloy-tuloy tayo rito. So, resentment is one of them. Ayan, sama ng loob yan. Ang susunod dyan ay yung mapagkondena. Yung talagang ang taong mapagsumpa. Kasi kadalasan, kapag grabe na yung nangyari sa isang relasyon, isusumpa mo ang isang tao sa buhay mo. At imbis na patawarin mo, imbis na hayaan mo na lang, o tulad mo, yun na nga, sasabihin mo, sinusumpa kita. At yan ay isang bagay na nagbibigay sa atin ng, again, sakit din, no? A disease inside us. That's why kailangan mawala yung mga ganyang klaseng pag-iisip, no? Yung pagsusumpa. Ayan. Sinusumpa kita. Alright. So, ang susunod siguro ang isang bagay na kadalasan ay ngayon nangyayari madalas sa atin dahil tayo ay matagal lang nasa loob ng bahay. Yung iba ay nalulungkot na makita yung kanilang mga ibang mahal sa buhay o yung mga kaibigan nila. So, ito yung tinatawag nating loneliness. Ang isang taong palaging malungkot ay isang taong mababa rin ang kamalayan. Hindi naman natin may iwasan na maging malungkot. Pero kung palagi ka malungkot at talagang sasabihin mo ay ito na yung nangyayari sa buhay mo, ibig sabihin yan, ang kamalayan mo ay talagang ang baba. So, hindi talaga maganda ang mangyayari sa buhay mo because you will just bring more loneliness into your life. Kasi kung ano yung nasa kamalayan mo na ngayon, sabi natin loneliness, you will attract more kalungkutan or loneliness. So, iwasan natin yan. Ang susunod ay yung pagsuspecha o yung suspicious. Yung palaging nanghihinala, papaghinala sa mga bagay, kung ano ng mga bagay-bagay, na kung saan ay wala naman palang katotohanan. Palagi iniisip natin na siguro ganito yan, siguro ganyan yan. Ang dami nating iniisip na wala naman palang basehan. We are just being suspicious. Yan ay dulot ng isang mababang kamalayan din. So, nakikita na natin, ang dami kong binanggit na, siguro more than 7 na yan, or 8, o kung ano yan, mga bagay na kung saan ay nagdudulot sa atin ng mababang kamalayan. Alright, so ano pa ang mga ating pwedeng isama dito sa ating listahan? Yung tinatawag nating unworthiness o yung pag sinabi mo unworthy, yung hindi ka karapat-dapat. Kadalasan ito ay nararamdaman natin sa relasyon natin sa ating Diyos, sa ating Panginoon, na kung saan ay para ba tayong hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. At pag ganyan ang iyong iniisip sa iyong relasyon sa Diyos, sa ating Diyos, talagang hindi ka karapat-dapat. You will just not get what you want in life. Kasi you're not worthy of anything. You're not even worthy of the love of God. Diba? Kaya kadalasan yung dasal na, Lord, alam ko hindi naman ako karapat-dapat, pero bigyan mo ako ng gusto kong ganito, bagay. So, ito mga dasal na ganyan na if you feel unworthy, the more your prayer will not be answered. Kaya kailangan maging tapat ka sa relasyon mo sa ating Panginoon. Kasi ang feeling of unworthiness is para bang ang lumalabas dyan
ah, hindi ka worthy of all the blessings. Yung mga biyaya na pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos ay para bang lumalabas sa parang hindi pwedeng ibigay sa iyo dahil hindi mo hindi ka kaayo-ayo. Sabi nga. So, unworthiness is something that we have to also eradicate from our consciousness. And the next one is, siguro malapit na tayo matapos, itong jealousy or selos. Marami sa atin, lalo na kapag nasa isang relasyon, ay palagi na lang pinagsiselosan ang kanyang partner. Or kung hindi naman sa isang relasyon na mag-asawa or mag-boyfriend-girlfriend, yung mga magkakapatid, or yung sa pamilya, nagsiselosan dahil bakit daw mas binibigyan ng pansin yung iba kaysa sa kanya. So, yan ay isang mababang kamalayan din. Kaya, kailangan mawala rin yan sa ating kamalayan. Jealousy. At itong siguro this is the last one, no? Hindi pa pala, dalawa pa. Yung pa-impress. Meron tayong mga tinatawag na mga fake na tao eh. Ano yung mga fake na tao? Hindi totoo. Plastic, pa-impress. Para ba gusto nila magpakita ng kakaibang nila, klaseng pagkatao nila o pagkakilala sa sa ibang tao, no? Yung parang pinipresenta nila yung sarili nila na ito yun, pero basically hindi. Nagpapanggap, mapagpanggap, yan. So, kumbaga, pag ikaw ay mapagpanggap, yan ay isang mababang kamalayan din. So, sa dami ko nang binanggit, kapag ikaw ay namuro dyan, ibig sabihin talaga mababa ang kamalayan mo. And I will not be surprised kung marami sa ating kababayan ay namumuro dito dahil nga ito yung kinagigisan natin ngayon na nakikita natin sa ating bansa eh. Napakababa ng galaw ang ating pagka-asenso, no? Hindi natin talaga makuha yung mga the best o yung mga magaganda na pwede natin makuha o maako. Ano nakukuha natin? Mga barya, yung mga kung ano-ano lang mga tira-tira. Dahil nga ang baba ng ating kamalayan. And the last one that I want to now also include here in this list of 14 I would say causes of lack of consciousness or lack consciousness rather, the feeling of separation from God and other people and others. So, ang ibig sabihin yan, feeling natin ang layo ng Diyos sa buhay natin. Para ba tayong pinabayaan na ng Diyos? Ang nangyayari sa atin ay parang pinarurusahan na lang tayo rito dahil pinabayaan na lang tayo. At hiwalay, ang layo niya. Hindi natin siya maabot, hindi niya tayo madinig. Yun ang karamihan na ganun ang iniisip nila pagdating sa relasyon nila with God. So, dapat ay talagang mabago natin yan, no? So with that, I'd like to now say, isa-isahin natin lahat yung pinag-usapan natin ngayon. At kung ilan lang meron ka dyan, kailangan mabago mo na yan. So, hindi pwedeng hindi mo alisin yan sa buhay mo para gumanda ang iyong kamalayan. So, with that, I'd like to say maraming salamat sa inyong lahat at sa susunod na sa ibang video ko rito ay sana ay tangkilikin din ninyo at panoorin. Maraming salamat. Ito po si Tato Malay na nagsasabing isang magandang kamalayan sa inyong lahat.